Samantala mga kapuso, maging mapanuri sa mga binibili ninyong karne. Huwag pong padadala sa murang presyo kung kalusugan naman ng pamilya ang itataya ninyo. Sa Paco, Maynila kasi kumpiskado ang kilo-kilong botsa na ibinebenta daw sa kalahati ng presyo ng sariwang karne ng baboy. Balita natin ni Victoria Tulad. Sa unang tingin, mukhang normal na karneng baboy ang ibinebenta ng stall na ito sa Paco, Maynila. Pero ayon sa National Meat Inspection Service o NMIS, walang dudang botsa ito dahil sa malansa na ang amoy. Pula ang kulay imbes na malarosas at tuyo na ang dugo. Natsyempohan ng mga tauhan ng NMIS ang botsa habang rumoronda sila sa Paco Market bandang alas 3:30 ng madaling araw. Nakipagtulungan daw sila sa barangay para makumpiska ang botsa. Pero ang nagtitinda ng double dead na karne, agad nakapuslit. Totally, hindi ko natin kilala yung mga ibang nagtitinda. Yung mga iba rito, kilala ko. Sa kabuuan, 86 na kilo ng botsang baboy ang nakuha ng NMIS. Kumpara sa normal na karne na ibinebenta ng 160 pesos kada kilo, 80 pesos lang daw ang benta sa botsang baboy. Simula Abril, ito na raw ang ika-4 na beses na nagpositibo sa botsa ang Paco Market. Dahil dito, maigpit ang pagmamonitor ng naturang ahensya, lalo na't masama ang dulot ng botsa sa kalusugan ng tao. Marami tayong mga sakit na makakaya, pwede tayong magtae, magkaroon ng food poisoning, yun ang mga iniiwasan natin. Kasi itong mga ganitong klase, itong mga baboy na ganitong klase ay improperly handled. Maaaring yung mga baboy na namatay ay talagang may sakit na pwede makahawa sa tao. Maliban sa botsang baboy ay kinumpis ka rin ng mga gamit sa stall na gaya ng sangkalan, kutsilyo at timbangan. Itinurn over naman sa barangay ang perang natagpuan sa stall. Pinaghahanap na ang may-ari ng naturang tindahan. Naharap sa reklamong paglabag sa Consumer Act ang mga mahuhuling nagbebenta ng botsa kung saan pagmumultahin sila mula 2 hanggang 10,000 piso at maaaring makulong ng di hihigit sa 2 buwan. Victoria Tulad, GMA News.